Legit, hindi 7 days to pay. Ayan, up to 50,000 pesos ang pwedeng maipaloan dito. Pwede tong bayaran ng up to 180 days. At take note, hindi lang siya isang bayaran lang. Dahil meron tong 2 terms, 3 terms, 5 terms hanggang 7 terms. Buo mong matatanggap, hindi na kailangan ng proof of income at 2 contact references lang. Sobrang bilis lang ng process dito sa may re-review natin na loan application na to na nagre-brand nga. So para sa akin, pwede-pwede na. Lalo na kung hindi ka na-aprobahan dun sa may mga super legit, kagaya ng Tala S-Loan, G-Loan, Bilis. So dito, pwede ka ding mag-try. Pero panoorin mo muna yung video na to para mas makapag-decide ka nga. So yun, simulan na natin. At congratulations sa mga nasendan ko na ng 50 pesos na GCash dahil nauuna silang mag-comment dito sa may mga long form videos ko. So ikaw, kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pinutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next upload ko at mag-comment ka na din dyan para ikaw na din yung susunod kong masendan. Ayan, every weekends ako nagsisend. Ayan, pan-load-load na din. So ano nga ba itong loan application na to? So ito nga pala ay ang Cashify. Dati siya si Cashola. At ngayon si Cashify na. Nagawa na din natin ng video dati si Cashola. So makikita nyo yan dito sa my YouTube channel ko. Pwede-pwede na din. At dito nga sabi nila is mas pinagaan at mas pinasimple. Kaya ayan, talagang napatingin ako agad-agad dito. So syempre, chinek ko naman ang kanilang SEC registration dahil baka naman na-revoke na to or nawala na ng lisensya. So nung chinek ko is okay pa din naman. So kung makikita nyo dyan, under siya ng Sun Loan Lending Investors Corporation at okay, andito pa naman siya sa may SEC registered. At currently nga ay may 4.7 na ratings. Dito, nagbasa agad ako ng ratings para masabi ko agad sa inyo kung ano ba talaga. Ito nga pala is iOS ako nag-download. At ang nakalagay dito, isa lang na ratings. Pero meron siyang 695 na stars rating. Pero isa lang yung makikita natin. At sabi, no pressure in payment, easy approval, acceptable payment period. Acceptable naman talaga pagka hindi lang siya isang bayaran. Pero ayan, tingnan nyo din mamaya kung ano yung mga sasagutan. So, ako nga ay sign up ulit sa kanila. Meron naman sila dito na paalala agad na notice dahil may nakalagay dito original Cashola. Ayan, hindi naman sila nagkakaila na sila ay dating si Cashola. Yung iba naman kasi na nagre-rebrand din ng name na napagkadalas ay ayan, hindi pa din nila maitatago na may lalabas na ganitong, ito pala yung pinaka-name nila dati after mo mag-sign up. Pero nung dina-download mo siya sa Play Store or iOS, ayan, yung name na talaga nila yung nakalabas, yung naka-rebrand na name nila. Pero hindi nila matatago talaga yung dati nilang pangalan. Lalabas at lalabas pa din doon sa may loob ng application. So, ito na nga, unang-una nyo sasagutan yung mga basic information. Kung gusto nyo maaprobahan, lagay nyo yung mga personal details nyo na totoo. Yan, para malinis ang konsensya nyo, para hindi kayo makasuhan din ng estafa dahil kayo ay maglalagay ng mga peking information nyo. Dahil lang gusto nyo makautang sa isang loan app na yan tapos hindi nyo nababayaran. So, wag na wag kayong gagaya sa may mga Ola farmers na, ayan, nangongolekta sila ng mga loan application. Ayan, inuutangan tapos tinatakbuhan. Marami akong nababasa niyan online, kaya wag na wag niyong gagayahin yon. Basta kayo, mangutang lang kayo kung kinakailangan talaga at kung wala na kayo talagang super malapitan, pwede naman kayong kumapit sa Ola basta yung legit din. At pinanonood nyo muna yung mga Ola reviews or binabasa nyo yung mga reviews talaga sa application nila. So, balik tayo. Ang purpose of loan, ayan, ipa-flash ko dyan. Ito yung sasagutan. Purpose of loan, education level, number of credit cards. Kung wala kang credit cards, kagaya ko, 0 lang ang ilagay nyo. Residential address, email, job type, kung kailan ka sumasahod at kung magkano yung sinasahod mo. At sa may job type naman, pwede ang housewife, pwede ang unemployed at student. So, ayan, nakalagay kasi sa may pamimilian nila. At next na nga, ayan, maglalagay tayo dito ng 2 contact references lang. Ayan, make sure lang na dapat ay sasabihan nyo muna yung ilalagay nyo dito, kung sino man tao ilalagay nyo dito, kahit na kamag-anak nyo, kaibigan nyo, katrabaho nyo, para aware din sila na baka mamaya meron tumawag sa kanila or mag-text. Pagka malapit na din yung due date nyo, kasi ganyan naman talaga yung mga OLA, di ba? Pati yung nilagay mo as contact reference, talagang pinapaalalahanan din nila. So, ayun, para aware din sila. At ang next na nga, ayan, face recognition na. Dito naloka ako. Ang bilis-bilis nila mag-take ng picture. Nakakaloka talaga. Hindi ka pa nakaka-post. Ayan, basta umilaw-ilaw na siya, nag-flash-flash, okay na yon. Walang take 2, guys. Kaya kung nakanganga ka dyan,
Ewan ko sa'yo. Huwag ka nga. Basta mag-smile ka lang. Umarap ka lang agad, di ba? Ayun, ang bilis nila mag-take ng picture. At sa may ID naman, ito yung mga pamimilian. Pwede ang UMID, SSS, PRC, passport. Yan yung mga, ayan, mabibigyan daw ng higher credit pagka yan yung mga ipinresent nyo sa kanila or in-upload nyo na ID. Pero pwede din naman yung other ID type na driver's license at national ID. At next na nga, ayan, entayin mo lang yung credit limit mo kung magkano i-offer sa'yo. At ako nga ay na-offeran agad-agad ng 1,000 pesos. For first-time user ng Cashify, ako ay na-offeran ng 1,000. So, wag tayo dito mag-expect na malakihan agad. Pero ang maximum nga nila ay up to 50,000. At dito, hindi naman sila nagsisinungaling. 180 days ang nakalagay at ayan, so sa first time pala ulit ay pwede mo siyang bayaran ng 2 terms hanggang 3 terms. So etong pagka pinili naman natin ay 3 terms, ito ang ating babayaran. 615 sa unang pagbabayad. So 15 days ang interval na to, guys. So after 15 days or before 15 days, 612 naman yung kasunod mong babayaran. At sa may pangatlo naman, wala na. Wala ka nang babayaran sa may pangatlo, guys, kasi naka-zero na dito. So, ayun, mawe-wave na yung pangatlo nating pagbabayad, which is 7 pesos. Ayan, at least winave nila. So, ayun, kung okay kayo dito sa may terms nila, sige, mag-go kayo. At kung 2 terms naman ang pipiliin natin, ayan, ang pinakababayaran natin ay 1,150 in 15 days. So, ayan, hindi siya 7 days lang. Ito ay 15 days. So, dito lumalabas na 150 pesos ang kanilang tubo within 15 days ng pangungutang mo sa kanila. At dito naman sa may 615 at 612 na pagbabayad mo, ang pinakalumalabas na tubo ay ito. So, sa loob ng 30 days kasi 15 days ang pinaka-interval na to. So may nakalagay sila dito sa baba na the total interest and service fee computed at 0.5% per day. So kayo, makakapag-decide na kayo agad-agad ngayon kung ipagpapatuloy nyo ba yung paglo-loan dito or hindi. So nag-check naman ako dito bago ko i-confirm. So chinek ko muna ang kanilang loan agreements. Tumitingin kasi ako dito lagi pagka if ever na mag-click ako agad na confirm loan. Syempre para malaman natin yung iba pang details or kung may hidden dito. So dito, meron siyang nakalagay na mga details pero sa loan disclosure statement, wala ako dito nakita na mga nakalagay na amount talaga. So nakalagay lang dito is yung principal amount pero bakante. Yung total interest na 0.5% per day pero bakante lang din sa gilid. Yung total loan amount, loan period at disbursement date. So mga nakabakante. Mas okay siguro kung ilalagay na nila doon directly para mas malinawan yung mga borrowers. Ito, wala na tayong makikita na loan details basta yung repayment date lang. Ayan, saka yung terms lang yung makikita natin. At dito nga pala, yung review process nila, baka magulat kayo in 1 day or in 5 minutes, 10 minutes, matatanggap nyo na yung pera na in-offer sa inyo. So, hindi. Dahil ang nakalagay dito is the review process may take up to 1 working day. So, manonotified kayo via SMS. Ayan, may magte-text sa inyo na pumasok na dito sa may inyong wallet or sa bank na napili. So, ayan, huwag kayong super ma-excite na papasok agad sa may wallet nyo. So syempre, hindi nagtatapos dito ang ating pagre-review dahil nag-search nga din ako online kung ano yung mga ibang na-experience ng mga nakapag-try na din nitong Cashify kasi nga nag-rebrand from Cashola, ngayon is Cashify na. So dito nga sa kanila, yung mga nabasa ko is, dito mas naging stricto naman sabi nila dahil 3 days before your due date ay mangungulit na sila. Mas kumulit pa nga daw, sabi ng mga nakapag-comment na. So ganun dapat yung ginagawa nyo. Kung hindi kayo sigurado sa isang loan application na a-applyan nyo, dapat ay mag-search din kayo. Ayan, para sa sarili nyo din na information, mag-research kayo about sa OLA na yan. Kung maraming mga bad reviews dyan, negative reviews, ayan, yung mga consequences, alam mo na, pero pinagpatuloy mo pa rin. So, that is your choice. Basta, kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong bayaran doon sa may due date na yon, on or before your due date, dapat ay, ayan, alam mo din yon. So, kung i-go mo ba to or hindi. At meron nga din akong nakita dito na, ayan, hindi na daw ito nagpapa-reloan after mong magbayad sa kanila.
So, meron ako ditong nabasa na dalawa daw yung reason. So, una, pagka nag-advance payment ka sa kanila at yung pangalawa, syempre, pagka na-overdue ka. So, dun lang daw tayo sa may gitna. So, dapat sa mismong due date lang daw tayo magbayad. So, ayun, base sa may experience nung nakapag-try, so ganun pala dapat. Kagaya nung sa may ibang mga legit din na loan application, gusto nila on time talaga dahil may possibility talaga na bumaba yung credit limit or worst, hindi ka na nila pag-applyan ulit. So, ang tanong, ayan, pagka hindi tayo nakapag-apply ngayon or na-reject tayo ngayon, kailan ba tayo ulit pwedeng mag-reloan sa kanila or mag-re-apply? Mag-reloan, mag-re-apply? Mag-apply ulit, ayan, pag na-reject. So, 30 days pa ang aantayin natin. Ayan, so base dito sa kanilang loan application, so nabasa ko na 30 days pa tayo mag-aantay. Medyo matagal yun, kaya kung ako sa inyo, ayan, mag-isip-isip kayo, mag-decide kayo, basta always be a responsible borrower. Kasi ang utang ay isang civil obligation na dapat din nating bayaran dahil inaccept natin ang loan terms and agreement nung loan application na ina-applyan natin. So, hindi krimen ang pag-utang pero dapat ay responsable tayo sa mga actions na ginagawa natin. Kung in-apply natin to, kinuha natin, so meron na tayong responsibilidad na bayaran ito. So, kung may tanong pa kayo about dito sa may Cashify, kung may na-experience kayo dito na negative or good, comment down below para magkaroon nga din ng idea yung mga mag-a-apply pa. So, kung ako sa inyo, kaya nyo bayaran doon sa may 2 terms or 3 terms, ayan, decision nyo yan. Pero para sa akin, pwede na din. Para siyang mega peso yung style niya. Pero sa may mega peso, mas mahaba naman yung interval. Inaabot ng 30 days bago ka magbayad ulit. So, that's it for today's video. Ayan, kayo na ang mag-decide kung a-apply nyo pa ba to or hindi. Pero, ayan, para sa akin is pwede na to. So, kayo ano yung masasabi nyo dito? Pwede na ba or hindi pa din? So, ayan, nasa sa inyo na yan. So, kung meron pa kayong gustong ipa-review, sa susunod ay comment down below para ma-review ko nga para sa inyo at magka-idea na kayo kung ano ba yung mga i-expect nyo pa sa isang loan application na gusto nyong applyan online. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!